Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagbibigay ng Department of Education at DepEd ng pinansyal na tulong sa mga na-ospital at psychosocial first aid sa mga estudyante, guro at iba pang nakasaksi sa insidente sa Tacloban City. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, kasalukuyan ding nagsasagawa ang kagawaran ng inventory ng mga ipinatutupad na security measures sa lahat ng paaralan sa buong bansa upang mas mapalakas pa ang mga hakbang sa seguridad. Kaagapay din ng DepEd ang Philippine National Police sa pagpapalakas ng police visibility at pagbibigay ng mga orientation sa mga paaralan ukol sa pagpapatupad ng mas mahigpit na security measures. Layo ng mga hakbang na ito na mapanatiling ligtas sa mga paaralan at maiwasan ang kahalintulad ng mga insidente sa hinaharap. We are doing all our best. The Department of Education is doing all it can. Our schools are doing right now heightening security measures to assure our public, to assure our parents, to assure our students na safe ang eskwelahan. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Janessa Felix. Maayong adlaw. Mas gipahugdan pa sa Police Regional Office kung PRO-10 ang seguridad sa tanang mga eskwelahan sa Northern Mindanao. Human sa nahitabong pagpamusil sulod sa katulunghaan sa Tacloban City ni atong Hunyo 22 ning tuiga. Tumong sa maong laka nga masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa tanang mga estudyante, magtutudlo og mga personahe sa mga eskwelahan sa rehiyon. Pinaagi sa Oplan Balik Eskwela Program, gipalig-on sa PRO-10 ang koordinasyon tali sa kapulisan ug sa mga tigdumala sa eskwelahan aron nga epektibong mapatuman ang mga lakang pangseguridad. Sumala sa PRO-10, prioridad sa kapulisan ang kaluwasan sa mga kabatan-unan ug ang pagmintinar sa kalinaw, sulod o gawas sa mga eskwelahan. Tungod niini, gimando sa PRO-10 ang dugang nga police visibility sa mga dalan, terminal ug mga tulunghaan aron nga mahikayan ang bisan unsang hulga sa seguridad. Gibutyag sab sa mga otoridad nga importante ang papel sa mga ginikanan, magtutudlo, lokal nga panggamahanan, komunidad ug uban pang sektor sa pagprotekta sa mga estudyante. Opisyal nang gideklara nga gawas nun sa hulga sa Insurgencia ang Caraga Region. Kinihuman giaprubahan sa Regional Peace and Order Council 13 ang resolusyon bahin sa maong deklarasyon ni atong Hunyo 18 ning tuiga. Dungan sab kini sa pagdeklara isip insurgency-free sa 5 ka mga probinsya sa rehiyon nga mao ang Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Dinagat Islands. Apil na ang dakbayan sa Butuan. Sumala sa Armed Forces of the Philippines, hingpit nang nabungkag ang Northeastern Mindanao Regional Committee sa New People's Army kun NPA nga dugay nang nakababag sa kalambuan sa Caraga Region. Tungod sa stable internal peace and security status sa Caraga Region, gilantaw ang pagsulod sa dugang mga investments nga nakapalambo sa ekonomiya sa rehiyon. Ang lugar nga kaniadto gikahadlukan sa mga negosyante karon mas abli na alang sa dakong negosyo ug bag-ong mga puhunan. Busa gipasalig sa 4th Infantry Division sa Philippine Army nga magpabiling alerto ang mga otoridad aron nga mapadayon ang kalinaw ug mapugngan ang posible nga pagbalik sa mga rebelde ug komunistang grupo sa rehiyon. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Janessa Felix. Maayong adlaw. Daghang salamat, Janessa Felix. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.